into the Word, maging practical, beneficial lang yung mga salita na ang bawat isa po sa amin ay makinabang po dito. Lord, divide this simple message into thousands of different ways so that each and every one of us will benefit from it. We honor you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Siyempre, hindi ko kinakalimutan ang ating global family who are joining us from different parts of the globe. Let me know in the comment section, where are you streaming from? And by the way, if you are here for the very first time, kayo po ay in-invite ng inyong kapamilya, kamag-anak, kaklase o ka-office mate, we welcome you. We really appreciate all of you for joining us today. I always say, you could be anywhere in the world today, pero pinili nyo pong makasama kami, malaking bagay po yun, and we treasure that moment. Ready na po ba kayo ulit to receive the word? Let's open up our Bibles in Matthew chapter 4. We are going to read 11 verses today from verse 1 all the way through 11. Matthew 4, 1 through 11. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Verse 2. After fasting 40 days and 40 nights, tignan nyo nga katabi nyo, sabihin mo sa kanya, hindi mo kaya to. Okay. After fasting 40 days and 40 nights, Jesus was hungry. So Satan came and asked Jesus, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to a holy place and had him stand on the highest point of the temple. Once again, if you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. So Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. And again, for the third time, the devil took Jesus to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you if you will bow down and worship me. Then Jesus said, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Then the devil left him, and angels came and attended him. Week 1, we talk about the battle is the Lord's. Week 2, if you still remember, we talk about delayed in the clouds. So on week 3, we are going to talk about and unveil beneath the temptation. Beneath the temptation. Paulit-ulit po ko every week through this series na ipinapaalala po sa bawat isa sa atin that we live in two realms. The invisible and the visible realm. Ang series po nating Under Attack is more than just a collection of talks. I believe that this series Under Attack is a wake-up call for each and every one of us. Gusto pong ipaalala ng Panginoon sa bawat isa sa atin through this series kasi sa pamamagitan po ng mga mensaheng itinuturo at ituturo ng Panginoon, i-expose po ng Diyos ang mga strategiya ng kaaway. But at the same time, ini-equip po niya ang lahat ng mga believers na katulad mo at katulad ko para manatili po tayong nakatayo sa gitna ng mga atake sa ating buhay. You could be experiencing physical, emotional, mental attacks spiritually. Pero I believe na hindi lang tayo basta dumaranas ng emotional battle at yung mga emotional battle ay basta emotional. I believe na marami po tayong emotional battle na actually spiritual battle in disguise. Nagpapanggap na emotional battle but actually this is a spiritual battle. So if ever that you feel some sort of resistance, if you feel some sort of resistance sa iyong walk, sa iyong calling, sa iyong worship, you could be under attack spiritually. Just like our text today in Matthew chapter 4, notice na kung tayo po spiritually under attack, even Jesus Christ, the God who created the vastness of the universe,
nung hinubad po niya ang kanyang pagka-Diyos at nanahan po dito sa earth, even our Lord Jesus Christ was attacked by the devil. Now notice, bago pa ni Jesus i-perform ang pinakaunang milagro, bago pa ni Jesus i-preach ang pinakaunang sermon, bago niya patawagin ang pinakaunang disipulo, bago pa siya lumakad sa ibabaw ng tubig, bago pa niya binuhay ang mga patay, bago pa niya i-cast ang lahat ng demons, Jesus was attacked. And this attack in Matthew chapter 4 happened just right after Matthew chapter 3. Because after ng Matthew chapter 3, Matthew chapter 4. Grabing revelation yun. Ang lalim po ng pastor. Amen? Kasi pagkatapos ng 3, 4. Na nangyari yung Matthew chapter 4, just right after when the Father affirmed Jesus Christ that He is the beloved Son of God. Ang background story nito, ang sabi ng Scripture, sa Matthew chapter 3, si Jesus Christ po mga kapatid, ay na-water baptized nitong si John the Baptist, at pag-ahon po ni Jesus sa tubig, nagsalita ang kalangitan sa Matthew chapter 3 verse 17, na ang sabi ng Ama, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So ang sabi ng Scripture, pagkatapos siyang i-affirm ng Ama, pagkatapos siyang i-remind that He is the beloved Son of God, the Holy Spirit led Jesus Christ into the wilderness to be tempted. Jesus fasted 40 days and 40 nights. He was alone. He was hungry. Obviously, Jesus is physically weak. Physically weak, but spiritually sharp. Because He knows how to respond to the temptation of the enemy. Nakita ng ating Panginoong Hesus na hindi random ang temptation. Ang mga temptation at atake sa ating buhay, targeted. At ipinapakita ng Matthew chapter 4 sa atin mga kapatid, na yung mga spiritual attack sa ating buhay ay hindi indikasyon na tayo ay malayo sa Diyos. Ang mga spiritual attacks sa ating buhay ay hindi indikasyon na ikaw ay mahina. Dahil ikaw ay may calling, dahil ikaw ay may pagtawag, para yung calling ay ma-fulfill, that calling should be challenged. Icha-challenge, iti-test, and when you pass the test, you will be able to walk in that calling that God has for you. At kung titignan po natin yung 11 verses ng Matthew chapter 4, nakatago po sa mga temptation na ibinigay ng kaaway kay Jesus Christ, yung mga area ng buhay natin na gustong atakihin ng kaaway. Are you ready for it? Okay, sabi mo sa katabi mo, fasten your seatbelt. Okay? Pastor, bakit pa natin kailangan itong pag-aralan? Nangyari na po kay Jesus. Alam nyo, kaya po natin ito pinag-aaralan because Satan is not creative. Hindi niya ho kayang mag-fabricate ng another strategy. At ang kanyang strategy, although he is not creative, Satan is repetitive. Dahil paulit-ulit siya, although strategic siya, predictable ang kanyang mga atake. Ang mga atake ni Satan rehearsed. So when we look at the Scripture, kung mapapansin niyo po yung same temptation na ginamit ng Lord kay Adam and Eve, which is pagkain, is also the same temptation na ginamit ng Lord, ginamit ni Satan kay Jesus Christ, which is pagkain as well. At ngayon, yung temptation na ginagamit ng Panginoon, ng kaaway sa'yo, pagkain din. Sabi mo sa katabi mo, bagsak tayo sa pagkain talaga. Ay, dudong talaga, bagsak talaga tayo sa pagkain. Amen? It's all about food. Tingnan ho natin. Matthew chapter 4, verse 3 to 4. Watch this. During that time, sabi ng Bible, the devil came and said to Jesus, "If you are the Son of God, turn these stones to become loaves of bread." But Jesus told him, "No, the Scripture says, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Pansinin niyo mga kapatid, ang unang inaatake ng kaaway sa atin, identity. Satan is attacking your identity. Everybody say identity. Amen?
Do you know your identity in the Lord? Kasi ang sabi po ng verse 3, balikan ho natin, during that time, nung dumating ang kaaway, humarap kay Jesus, ang unang dialogue ni Satan sa kanya, if you are, highlight this part, if you are the Son of God, turn these stones into bread. So, pansinin niyo ito, no? Sa Matthew chapter 3, in-affirm ng Father, you are, this is, si Jesus ang beloved Son of God. So, malinaw na malinaw ang identity ni Jesus. Siya ang pinakamamahal na anak ng Ama. Pansinin niyo, no? Pagkatapos ng affirmation, kukwestiyonin ng kaaway yung salitang narinig mo. Amen? Talaga bang ikaw ay anak ng Diyos? Na ang sabi ng kaaway kay Jesus, if you are really the Son of God, turn these stones into bread. And usually, we're so focused on turning the stones into bread, which is activity, na nakakalimutan natin na para maapektuhan ang activity, unang inaatake ang identity. Because when your identity is confused, your future is sabotage. Your destiny is sabotage. Kung mapapansin niyo mga kapatid, amen? Sabi niya, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, sige nga, gawin mo ngang tinapay ang batong ito. Why? Kasi si Satan, hindi ho siya takot sa ating mga activity. In fact, baka nga encourage ka pa ni Satan eh. Nagsisimba ka na every week. Sige, gawin mo pang twice a week. Sige lang, magsimba ka lang ng magsimba. He doesn't mind kapag kahit nagsisimba ka. Huwag mo lang ipupurso si Lord. Kasi dun siya takot. Because once you pursue God, you'll be reminded of who you are. Amen? He is not threatened by your activity, but He is terrified by your identity. Because once na-realize mo at kilala mo kung sino ka, na ikaw ay hindi lang basta slave, ikaw ay anak ng Panginoon. And you know all the benefits that you have because you are the Son of God. He is attacking your identity, not your activity. Kasi kapag nakalimutan mo kung sino ka, you will settle for who you are not. Ooh, hallelujah. Amen? Wala akong kausap sa 3 p.m. Mukhang papahirapan ako ng service sa ito, pambihira. May sabihin mo sa katabi mo, mukhang ikaw na naman ang topic ni Pastor today. Amen? Why? Kahit na ikaw ay winner, kahit ikaw ay conqueror, Satan will make you feel like you are defeated because when you feel defeated, you will act defeated. Una niyang aatakihin ang iyong feelings, ang iyong identity, yung confidence mo in who you are, na hindi mo ma-realize kung ano ang potential mo, kung ano ang kaya mong gawin, because the Lord is with you. Pansinin ninyo, sa Matthew chapter 3 verse 17, ang sabi ng Ama, this is, highlight this part, this is my beloved Son. Pero pagdating ng Matthew chapter 4, sabi niya, if you are the Son of God, tinanggal na yung beloved. Amen? Because Satan doesn't want you to be reminded na mahal ka ng Panginoon before the activity. Notice, no, wala pang miracle na pine-perform si Jesus Christ, at least recorded for us in the scripture. Wala pa siyang miracle na nape-perform. Pero nung siya'y nabaptize, ang sabi ng Ama, you are my beloved Son. Don't think for a moment na ang love ng Diyos sa'yo is manipulated by your activity, by your performance, by what you do in church. No, His love for you is not changing. Kahit na, nagigets yung sinasabi ko mga kapatid, na minsan masyado tayo nakafocus sa activity to earn our identity, na nakakalimutan natin that identity goes first. You have to be reminded in who you are, kasi kapag alam mo kung sino ka, aakto ka na parang anak ng Diyos. Hindi lang parang, kundi anak ng Diyos. Palapakan natin ang ating Panginoon. So kay Jesus Christ, sabi niya, okay, if you are the Son of God, turn these stones into bread. Ngayon, di sasabihin ni Satan sa iyo yan. Kasi alam niya, pagka kinonvert mo yung bato sa tinapay, cheese bread na yun. Because the man shall not live by bread alone. So lagyan mo ng cheese. Praise the Lord. Nung unang panahon, sabi niya kay Jesus, if you are the Son of God, turn these stones into bread. Ngayon, ano sinasabi ni Satan? Kung talaga anak ka ng Diyos, ba't ka naghihirap? Kung talaga anak ka ng Diyos, bakit hindi ka pinagaling sa iyong sakit? He will make you question your identity. Anak ka ba talaga?
Kung anak ka, bakit hindi mo makuha yung benefits ng healing? Bakit hindi mo makuha yung benefits ng provision? Kung talagang anak ka, dapat ito ang meron sa'yo. Oo nga no. And He will make you question your identity because kapag ang identity mo confused, ang destiny mo sabotage. And Satan doesn't want you to walk in that purpose that God has for you. Amen? So ano mauna? Identity or activity? Look at the verse again. Balikan natin ang verse 3. Sabi ng verse 3, amen? During that time, the devil came and said to him, if you are the Son of God, identity. Right? Identity. So ano nauna? Identity. And sabi ng scripture, then turn these stones into bread, which is activity. Highlight this part. So ano nauna? Identity or activity? Minsan masyado tayo nakafocus sa activity. Pero kapag hindi mo alam kung sino ka, you don't know who you are, you don't know your identity, kapag pinagdududahan mo kung sino ka, maaapektuhan yung pwede mong magawa. Satan will plant doubt not by what you do, but by who you are. Pansinin nyo, ito rin yung eksaktong strategy ng kaaway kay Adam and Eve sa Genesis chapter 3. Noong nag-fall ang ating unang magulang na si Adam and Eve. Di ba? Nung kinausap sila ng ahas na demonyo, ang sabi ng ahas sa kanila, talaga bang sinabi ng Panginoon na bawal ninyong kainin ang lahat ng bunga dito sa Garden of Eden? Kasi ninyo, kakasabi lang ni Lord, kino-question agad. Talaga bang, did God really say? Sabi ni Eve, hindi naman. Hindi naman pinagbabawal ang lahat. Meron lang mga restriction in our way of honoring the Lord. Pero anong pinapalabas ni Satan? Kung talagang kayo ay anak ng Diyos, kung talagang kayo ay mahal ng Diyos, bakit may nililihim? Di ba? Ang Diyos natin is a generous God. Do you believe that, church? Yes. Alam niyo, ang sabi ng maraming Bible scholars, sa Garden of Eden, merong at least 8,000 kinds of trees. Pero meron lang isang puno, isang bunga na bawal. Pero anong gagawin ni Satan? Pinagfo-focus kanya sa bawal. Gawin mo yung bawal. Kasi kung talagang mahal ka ng Diyos, kung talagang anak ka ng Diyos, dapat walang bawal. So kung may bawal, may wini-withhold ang Diyos sa'yo. Hindi mo nare-realize para sa iyong protection yun, kaya ipinagbabawal. Marami namang gamot, ba't doon ka sa ipinagbabawal na gamot? Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo yun. Amen? So ibig sabihin, pabira. Ito na, 3 p.m. na. Okay. Ibig sabihin, bago pa po nila kagating yung prutas, pinagdudahan na nila ang worth nila. Alam mo kung bakit takot si Satan sa posisyon mo bilang anak ng Diyos? Alam niya yun. Alam niya lahat ng benefit na meron ka bilang anak ng Diyos. Alam ni Satan ang lahat ng pwede mong makuha dahil ikaw ay anak ng Diyos. Pero since hindi niya kayang i-demolish yung position mo bilang anak ng Diyos, ang dinidemolish niya yung perception mo, yung mindset mo. So hindi niya magagalaw yung pagiging anak ng Diyos, pero pwede kanyang paniwalain na hindi ka anak ng Diyos. Amen? Correct? So he is after your perception, and I believe that perception is everything. For example, ang lion o ang leon, Lion King. Ang lion po is called the king of the jungle. Question, why? Why is it that the lion is called the king of the jungle? Question, yung leon ba ang pinakamalaking hayop sa gubat? No. Siya ba ang pinakamabangis? No. Siya ba ang pinakanakakatakot? Probably not. Pero kung basihan lang ay size, di dapat elepante ang king of the jungle. O kaya giraffe ang king of the jungle. Pero bakit mas malaki ang giraffe, mas malaki ang elepante, ang leon ang king of the jungle? Is it because of the size? No. It's all about perception. Right? Kasi sa mata ng leon, pag nakakita siya ng elepante, kahit gaano kalaki, ang tingin niya dyan pagkain. Ang tingin niya si giraffe pagkain. Kahit mas malaki, kayang-kaya siyang pagtulungan ng mga giraffe at ng mga elephant, pero dahil may perception siya, kilala niya yung capacity niya, alam niya kung sino siya. Siya yung naging predator, sila yung naging prey.
na kung tutuusin, mas malaki sila, pero bakit parang sila yung mahina? Perception is everything. Bakit ka pumapayag na tinatapak-tapakan ka ng kaaway? Bakit ka pumapayag na nagfo-fall ka sa parehong temptation at parehong kasalanan over and over again? Bakit ka pumapayag na natatrap ka sa parehong cycle? Unproductive, vicious, pero pumapayag ka because you have this perception, hindi na ako lalaya, wala akong kakampi, hindi ako mahal ng Panginoon. All of these are lies from the devil. Kasinungalingan po yan, mga kapatid. Amen? Sabi mo sa katabi, hindi totoo yan. Amen? Look at Gideon. You know Gideon, right? Si Gideon ay binigyan ng Lord ng napakagandang assignment. Ang assignment na binigay ng Lord kay Gideon, ikaw ang gagamitin ko para i-deliver ang nation of Israel against the Amalekites. Wow, pambihira. Kakaiba yung assignment na binigay ng Panginoon sa kanya. Ikaw ay gagawin kong deliverer. Pero bago pa man idetalyado ng Panginoon ang kanyang gagawin, pinangunahan niya na ang Panginoon, Lord, sure po ba kayo? Ako po ang pinakamahina. Tignan natin ang Judges chapter 6 verse 15. After na ipinakita ng Panginoon yung assignment, yung purpose, yung vision na meron ang Panginoon sa kanya, ano ang sagot niya? But Lord, may kilala ba kayong mga ganyan? Yung pagka may pinapagawa ang Lord, laging, but Lord. Kaya, tinatawag ka ng Panginoon, but ako? Nagiging paniki tayo bigla. O iba sa inyo, alas 8 nyo pa magigets yan. Alas 8 pa. Habang kumakain kayo, kaya pala but kasi paniki. Okay. Sabi niya, but Lord gagamit, deliverer? Hero, bayani, tagapagligtas? But Lord, how can I rescue Israel? Highlight this part. My clan is the weakest in all the whole tribe of Manasseh. And I am the least in my entire family. Wow. Ano sinasabi ni Gideon? Lord, sure po ba kayo? Ang hero, bayani, ang tagapagligtas, dapat yun ang pinakamalakas. Logical lang naman, di ba, Lord? Pero Lord, sure ka ako tatawagin mo? Teka lang, Lord, in case you missed. As if may namimiss ang Diyos. In case you missed, Lord, yung clan po namin, yung pamilya po namin, yun po ang pinakamahina sa tribe ng Manasseh. At sa tribe ng Manasseh, na kami ang pinakamahina, sa buong pamilya ng mahihina, ako po ang pinakamahina. In other words, ako ang pinakamahina sa lahat ng mahina. Tapos yung pinakamahina sa lahat ng mahina, yun po ang tatawagin mo para i-deliver ang buong bansa? Sure po ba kayo, Panginoon? Pero minsan talaga may nakikita ang Diyos sa atin na hindi natin nakikita sa ating sarili. Alam nyo, bago pa man maliitin ni Gideon ang tingin niya sa sarili kasi nakatingin siya sa kanyang weakness, ang Diyos nakatingin sa destiny. Amen? Bago pa man maliitin, amen, ni Gideon ang kanyang sarili, tignan nyo ang tinawag ng Panginoon sa kanya. 3 verses before 15, Judges 6 verse 12, ang sabi ng scripture, when the angel of the Lord appeared to Gideon, the Lord said, the Lord is with you. Everybody read. Highlight this part. Mighty warrior. Tingnan nyo to. Tinawag siya ng Lord na mighty warrior habang nagdudwell siya sa kanyang pagiging duwag. At sinasabi niya, ako ang pinakamahina at ako ang pinakalis. By the way, you are a mighty warrior. Pakiramdam mo, mahina ka. Pakiramdam mo, list ka, but that is not your identity. God called him a mighty warrior while he was acting like a coward. Alam niyo kung bakit? Taktika ng kaaway yan sa ating buhay kasi alam ni Satan, kapag na-labelan ka na niya, malilimit ka na niya. Pag na-labelan ka na niyang sakitin, pag na-labelan ka na niyang may cancer, pag na-labelan ka na niyang walang pag-asa, pag na-labelan ka na niyang walang future, it will limit you. That is my own personal story. Amen? Lumaki po ako sa Malabon, squatters area. Mga katabi ko, mga kabarkada ko, mga drug addict. Karamihan sa kanila naging drug addict. May kababata ko nandito. Alam nila ang storya ng aking buhay. Mula pa nung pagkabata, yung aming kinalakihan, hindi po ideal para magtayo ng magandang future. Sinabihan ako na alien daw ako.
exotic lang, Sinabihan ako, alien, mongoloid, pamilya ng mga Sorais, walang mararating. Hindi nagiginhawa ang buhay, hindi makakatapos ng pag-aaral. Pero sino ba mag-aakala? Amen? Na yung taong binuli, sinabihan ng mga masasakit na salita, opinion lang naman nila yon, pero hindi ko yun alam. Pinaniwalaan ko yung sinasabi nila, and because they labeled me as such, nalimitahan ako sa aking sarili. But thank God, wala akong plano sa sarili ko, pero may plano ang Panginoon sa akin. Amen? Sino bang mag-aakala na yung binuli, yung tinukso, yung lumaki na, walang sabihin na nating environment na makakatulong para magkaroon ka ng magandang future, ay gagamitin ng Panginoon. At ang tingin ng Lord, mighty warrior. And if God can use me, He can use you. And if God can use Gideon, He can use you too. Magpagamit ka sa Panginoon. Huwag mong tignan ang iyong kahinaan, tignan mo ang calling ng Panginoon sa iyo. Yan kasi ginagawa ni Satan, alam niyang wala siyang magagawa sa destiny natin, kaya ina-atake niya yung confidence mo na lang. Para humina ang loob mo, para mawalan ka ng confidence magtiwala, Satan will make you feel that you are nothing so that you can do nothing. Paparamdam niya sa iyo, wala ka namang mararating. Ipaparamdam niya sa iyo, wala ka naman. Kasi kapag kinonfuse niya ng identity natin, it affects everything. So, my advice to you is this. Kapag inaatake ka, i-rebuke mo ang kaaway, sure. I-rebuke mo si Satan, I rebuke you, sure. In Jesus' name, sure. Pero wag mong kakalimutang i-remind ang sarili mo kung sino ka. That you are chosen, forgiven, redeemed. You are God's workmanship. You are chosen and appointed. Pinili ka at hindi ka pinagpilian because God has a great plan for your life. When Satan attacks your identity, remind yourself of your identity in Jesus Christ. If you are the Son of God, turn these stones into bread. Well, I want to remind you, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Panginoon. Amen? And here goes another temptation. In Matthew chapter 4, verse 8 to 9, again, the devil, second temptation, the devil took him up to an exceedingly high mountain and showed him, fasten your seatbelt, all the kingdoms of the world. Ipinakita kay Jesus Christ lahat ng kaharian sa mundo at lahat ng glory. At ang sabi ni Satan kay Jesus, all these things I will give you. How dare you? How dare you say na ibibigay mo yung bagay na Diyos ang lumikha? Come on now. How dare you? How would you say na, sige, lahat ng ito ay ibibigay ko. Teka lang, all of these are empty promises. Wala siyang karapatang ibigay yung hindi naman kanya. Amen? Kaya kapag ang mundo nangangako sa iyo, may joy dito. Empty promise yan. Bakit mangangako ang mundo ng joy? Hindi niya kayang ibigay ang joy. Si Lord lang ang kaya niya lang ibigay na joy. Dishwashing liquid. Isang patak, kaya ang sangkatutak. Hanggang doon lang ang kaya niyang ibigay. Pero hindi niya kayang ibigay ang peace, hindi niya kayang ibigay ang sound mind, hindi niya kayang ibigay ang kaligayahan, ang kapayapaan, ang freedom. And in case nangangako ang mundo, gawin mo to, lalaya ka. Gawin mo to, papayapa ka. Gawin mo to, sasaya ka. All of these are empty promise. Parang si Satan. Lahat ng nakikita mo, akin yan. Ibibigay ko sa iyo lahat yan. Balik mo anak. Ano ang condition? Verse 9, I guess. Okay, verse 9. If you will fall down. Kung luluhod ka. Because ang pangalawang inaatake ni Satan sa atin, hindi lang identity, kundi our loyalty. So sabi ni Satan, ibibigay ko lahat ng mga bagay na ito, pero show your allegiance to me. Bow down before me. Once again, how dare you? Bakit luluhod ang creator sa created? Why would he do that? But since Satan is giving us empty promises, amen, ang gagawin niya, maging loyal tayo, hindi sa Diyos, kundi sa kaaway. I have a very intimate question to you. You don't have to answer. Loyal ka ba sa Diyos?
Kaway-kaway sa lahat ng loyal. Konti na lang kami. Taas kamay, oh. Joke lang. Taas kamay lahat ng loyal. Wala na talaga. Kawawa naman. Lord, have mercy on us. Amen. Are you loyal to your God? And if so, kung loyal ka sa Panginoon, anong basis ng loyalty na meron ka? Is it based on comfort? Or is it based on your conviction? Kasi madaling maging loyal pag nasa iyo ang lahat. I will give everything to you. Pero ang tunay na loyalty nasusubukan kapag walang-wala ka. Amen? Amen? And let me tell you this. Si Satan, hindi niya lang aatakihin ang iyong identity. Aatakihin niya yung loyalty mo. Kasi once na naatake ni Satan yung loyalty mo, unti-unti kang dumidistansya sa Panginoon. Notice hindi si Lord ang lumalayo. Ikaw. Kasi, mapapansin nyo ang mga loyal na Kristiyano, pag nanalangin yan, malalim. Pag nakinig, malinaw. Pag sumunod, mabilis. Kaya gagawin ni Satan ng lahat para wasakin yung intimacy mo sa Diyos. So before the disobedience, mauuna mo na yung disconnection. Bago ka pa sumuway sa Diyos, una nang inatake ni Satan sa iyo yung loyalty. Unti-unti kanyang nilalayo sa ating Panginoon. So you don't die when you sin. You started dying when you disconnect. Nagsisimula ang pagkamatay nung dinidisconnect na natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Kasi alam ni Satan pag lumayo ang puso nito sa Diyos, sunod-sunod na pagsuway nito. Kaya ulitin ko lang. Kaya sabi ko kanina, kung magsisimba ka, Satan doesn't care. Sabi ni Satan, sige, tutulungan pa kita. Gusto mo magsimba? Sige, magsimba ka. Huwag ka lang magka-quiet time. Gusto mo mag-pray? Sige, mag-pray ka lang na mag-pray. I-post mo si Lord sa social media platform mo. Sige lang, i-post mo. Huwag mo lang siya ipo-pursue. Sige, bumili ka ng libro ni Pastor Stephen, yung baggage analysis. 4 bilhin mo. Regaluhan mo, kaibigan mo. Sige, bilhin mo yung baggage analysis. Sige, bumili ka ng 10 devotional book para araw-araw iba ang devotional book na gamit mo. Pero hindi porket marami kang devotional book doon sa iyong bookshelf, guaranteed na meron kang intimate relationship with God. Amen? Devotional books doesn't guarantee intimacy with God. And that's exactly the deception that Satan is doing sa ating mga buhay. Kaya sabi ni Satan sa kanya, o sige, ibibigay ko lahat ng yaman, pero show your allegiance to me. Show your loyalty to me. Tingnan niyo ang sagot ni Jesus Christ. Ang sabi ng verse 10. Then Jesus said to Satan, away with you, Satan. Sabi mo nga sa katabi mo, Satanas, lumayo-layo ka muna sa akin. Sabi mo sa katabi mo. Away with you, Satan. Watch this. For it is written, you shall worship the Lord your God. Highlight this part. And Him only you shall serve. Your loyalty must be in the Lord. And loyalty is a decision. Ang loyalty hindi yan based sa feelings. Na ang loyalty natin ay hindi dependent sa kayang ibigay ng Panginoon. Kundi, paglilingkuran ko ang Panginoon, meron man ako o wala. Paglilingkuran ko ang Panginoon, may sakit man ako o wala. Paglilingkuran ko ang Panginoon, meron man ako natitira sa bank account ko o wala. Bakit? Ang loyalty ko hindi based sa kaya niyang ibigay. Ang loyalty ko ay based sa kung sino ang Panginoon. Tignan niyo si Job. Si Job, pag tinignan niyo po ang book of the Job, para kang bibigyan niya ng pambihirang pagsilip sa spiritual realm. Meron kasing mga recorded verses sa Job, katulad ng Job 1, kung saan nirecord sa atin yung conversation between Satan and God. Nagkaroon sila ng conversation na apparently itong si Satan is roaming around trying to find somebody na kanyang madedevour. And then all of a sudden, out of nowhere, habang nagko-converse si Satan at si God, ang sabi ni Lord kay Satan, na-consider mo na ba yung anak kong si Job? Kaya nga sabi ko kay Lord, Lord, kung meron ka man pong ibibida kay Satan,
wag na po ako. Oh, gusto ko po, ano lang po ko, yung low-key lang po, low-key. Yung naglilingkod ako, gagawin ko lahat. Lord, maglilingkod ako. Pero pag nagkaroon ng bidahan dyan sa ibabaw, wag nyo na pong babanggitin ang pangalan ko kasi alam ko ang nangyari kay Job at ayoko mangyari sa akin yung nangyari sa kanya. Amen? Bakit? Tingnan nyo ang sabi ng Scripture. No, sa Job chapter 1, verse 9 to 11, sabi ng Scripture, Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job? Tingnan nyo ang description kay Job. There is no one on earth like him. Sana all. He is blameless. He is upright, meaning matuwid siya. Sumusunod sa Panginoon. A man who fears God and he shuns evil. Tingnan nyo, no? Sabi ni Lord kay Satan, Uy, in case na mismo, may anak ako, si Job. Tingnan nyo, faithful yan. Wala yang moral mess. Higit sa lahat, may takot sa akin. Kumbaga si Job ang Christian Pro Max. Lahat ng feature na kailangan mo, kompleto. Christianity Pro Max. Sabi niya, kinonsider mo na siya? Alam niyo yung, imaginein mo that you are so faithful to God to the point na nung naghanap si Lord ng example, ikaw talaga yung naalala niya. Sabi niya, tignan mo yung anak ko na to. Napaka-faithful. Kaya sabi ko, Lord, low-key lang kami dito sa Gia Kamanaba. Okay na po kami sa ganito, wag niyo na po kami isama dyan. At alam niyo nangyari? Because God said, look at my son Job. Sabi ni Satan in essence, sige nga, i-test nga natin kung totoo yung sinasabi niya. Kawawa si Job, no? Biri mo siguro si Job, nagtatanim siya ng prutas, tapos nakagat niya yung dila niya. Sino kaya nag-uusap sa akin? Pinag-uusapan siya in the heavenly realms. Wala siyang kamalay-malay sa nangyayari. Kumbaga parang hindi siya nag-audition, pero siya bida. Ano sabi ng Scripture? Sige nga, i-test natin. Siya ba'y faithful? Siya ba'y blameless? Siya ba'y upright? Tignan niyo sagot ni Satanas. Verse 9. Satan replied to the Lord, Yes, tama naman. Faithful nga yan si Job. Mahusay nga yan. Christianity Pro Max nga. Totoo naman, lahat nasa kanya na. Mabait, may takot sa'yo. Pero watch this. Yes, highlight this part. But Job has good reason to fear God. Paraphrase ko lang Oo, totoo naman. Faithful naman si Job. Pero kaya lang naman yan sumusunod sa'yo. Kasi may rason kang binibigay. Ikaw ba naman maging blessed ka Talagang susunod ka sa Panginoon. Parang sinasabi ni Satan kay Lord, binibida mo yan si Job, nakaibigan mo. Nako, friends with benefits lang yan. Kaya ka lang yan tinatawag na kaibigan kasi may nakukuha siya sa'yo. So pasinin mo, inaakusahan ni Satanas yung obedience ni Job na transactional lang. Na kaya lang naman sumusunod yan kasi may blessing. Kaya yan loyal sa'yo. Kasi mayaman Inakusahan ni Satanas si Job na yung obedience niya ay base sa nakukuha niya sa Diyos, hindi sa kung sino ang Diyos. And then sabi ni Satan, verse 10, tignan mo lagi mo siyang nilalagyan ng wall of protection around him. No? Yung bahay niya, may protection, may insurance. Property niya, may insurance. And you have made him prosper in everything he does. Tignan mo kung gaano siya kayaman. Sabi ni Satan, wala pang Sun Life to Sabi niya, tignan mo naman, highlight this part. Talagang magiging loyal yan sa'yo. Biruin mo ba naman, may wall of protection na nakapaligid sa kanya? Yung property niya, insured. Yung bahay niya, insured. Pinagpala mo, pinayaman mo, talagang magiging loyal yan sa'yo. Now question, sino sa inyo, lahat ng bagay na ito gusto nyo makuha? Kinakabahan na kayo Ayoko Okay, sino sa inyo gusto nyo na kayo ay laging proteksyonan ng Panginoon? Ang bahay nyo, proteksyonan ng Panginoon. Ang property nyo, proteksyonan ng Panginoon. Gusto nyo, in a way, hindi man mayaman na mayaman, may financial freedom. Amen. Sino sa inyo gusto nyo?
Parang ayaw nyo mag-amen. Nag-take notes yung anghel, yung mga nag-amen lang, yun lang makakakuha. Okay, bigyan ko kayo ng chance. Sino sa inyo gusto nyong makuha ang lahat ng ito? At kapag nakuha nyo ang lahat ng ito, ano sasabihin natin? Lord, thank you. Talaga ngang I'm blessed and highly favored. Because why? Because ang tingin natin sa lahat ng blessing na ito, favor ng Diyos. Hindi dahil mabait lamang si Job, favor ng Diyos. Pero watch this, yung favor, pinagmumukha ni Satan na suhol. Sinusuhulan mo lang naman, kaya loyal sa iyo eh. Biruin mo, pinagpala mo. Biruin mo, protectionan mo yung kanyang property. Talagang magiging loyal yan. Kumbaga, inaakusahan ni Satan si Job na loyal lang siya kasi may suhol. So sabi ni Satan sa verse 11, pero subukan mong tanggalin ang lahat ng bagay sa kanya. Tingnan ko lang, take away everything he has and he will surely curse you to your face. Sa Tagalog, kaya lang naman loyal sa iyo yan kasi pinagpapala mo eh. Tanggalin mo lahat ng yaman niya. Tanggalin mo lahat ng protection. Tignan mo, susumpain ka niyan sa mukha mo. And you know what happened? The Lord allowed Satan to remove everything to Job. Isang araw namatay ang kanyang 10 anak, one day. Lahat ng kanyang ari-arihan nalimas, one day. To make matters worse, nawalan na nga siya ng hanap buhay, nawalan na siya ng mahal sa buhay, nagkaroon pa siya ng sakit na walang gamot. Skin disease, incurable, leprosy. Ano pang natira sa kanya? Amen? Bakit? Tingin ko ito ang pinaka-climax ng accusation ni Satan sa kanya. Ang akusan ni Satanas, pag nawala sa kanya ang lahat, mawawalan niya ng pananampalataya at loyalty sa iyo. Pero question, nung nawala ang lahat kay Job, nawala nga ba ang loyalty niya sa Diyos? No. Because the Bible says in same chapter of Job chapter 1, verse 21, ang sabi ni Job, hubad akong lumabas sa napupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay at siya rin ang babawi. Purihin si Yahweh. He recognized, amen, yung loyalty ko is not for sale. Hindi ako loyal sa Panginoon dahil may blessing siyang binibigay. Because I know who He is. Itong Diyos na to, siya ang nagbigay. At kung gugustuhin niyang bawiin, okay lang Lord. Ang loyalty ko, hindi naaapektuhan ng prosperity. Prosper me Lord, thank you. Pero kung maghirap man ako, I will remain loyal to you. I will remain worshiping you. Hindi ako hihinto sa paglilingkod. Hindi ako hihinto sa pagsamba. Kasi ang pagsamba ko ay hindi dependent sa blessing, kundi sa blesser. And this same Job is the same guy na nagsabi, kahit patayin ako ng Diyos, though He slay me, yet I will praise Him. Kahit patayin pa ako ng Panginoon, patuloy ako magpupuri sa ating Panginoon. So ang question, tapat lang ba tayo sa Panginoon kapag maganda ang buhay? No. No. Kasi kapag tinanggal ng Lord ang blessing, mawawala na ba ang loyalty ko sa Kanya? Hindi. Hindi ipinagbibili ang loyalty ko sa ating Panginoon. In fact, katulad ni Job, minsan nga, hahayaan pa talaga ng Diyos na mawala sa iyo ang lahat. Hindi para wasakin yung loyalty mo, kundi para patunayan yung loyalty mo. Kasi ang tunay na loyalty na patutunayan kapag walang-wala ka pero nagsisimba ka pa rin, walang-wala ka pero nagpapatuloy ka pa rin, walang-wala ka pero naglilingkod ka pa rin. Kahit palagay mo, pakiramdam mo, tahimik ang Diyos, hindi sinasagot ang iyong mga panalangin, iniwanan ka na ng lahat, nananatili ka pa rin because after all, if you think about it, ang reward ng pananampalataya natin mga Kristiyano, hindi naman yung kayang ibigay ng Diyos eh. Ang tunay na reward ng pananampalataya natin, yung presensya ng Diyos. His presence is enough. Yung may Diyos lang ako, okay na. Di baling mawala ng trabaho, hindi ako mawawala ng pananampalataya.
Mawala na ang lahat, pero hindi mawawala ang loyalty ko, ang pananampalataya ko sa ating Panginoon. Come on, give Him some praise. Woo! Praise Jesus. Sabi mo sa katabi mo, loyalty. Loyalty. Sabi mo, loyalty. Remind yourself who you are and remind yourself who your God is. Identity and loyalty. And as I close this, ang pangatlong inaatake ng kaaway sa atin, hindi lang identity, hindi lang loyalty, but number 3 is our integrity. Integrity. Another temptation in Matthew chapter 4, verse 5 to 6, then the devil took him to a holy city and had him stand on the highest point of the temple. Watch this. Verse 6, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Come on now. So, dinala ni Satan si Jesus Christ sa pinakamataas na parte ng Holy City, Jerusalem. Hinayaan niyang tumayo si Jesus sa highest point ng temple. And then sabi ni Satan, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka nga, magpatihulog ka nga. Balik mo anak. For it is written. Tingnan nyo, Diablo na nagko-quote pa ng verse. So hindi porket nagko-quote ng verse, anghel. Amen? Kahit baka mas alam pa nga ni Satan yung Bible kaysa sa atin kasi hindi natin binabasa. Taga-ibang church to kasi mga taga-Kamanaba, Bible readers. Kinabahan ako bigla. Amen? Tingnan nyo. Ang sabi niya, okay, magpatihulog ka nga. Diba ang sabi ng Bible? He will give His angels charge over you. Sa madaling salita, sasaluhin ka ng anghel. Kapag ikaw ay nagpatihulog kasi hindi niya hayaan na yung paa mo sumayad sa lupa. Ano ang sabi na? Okay, kung talagang anak ka ng Diyos, diba ang sabi ng Bible? Now, one question. Ito kayang kino-quote, balik mo nga anak, ito kayang kino-quote niya na for it is written, balik mo nga anak, okay? It is written. Ito kayang part na to, na kino-quote ng Diablo, nasa Bible nga kaya talaga yan? Is it really in the Bible in the first place? Because, if we really want to make sure na tama, kasi nga si Satan nagko-quote ng scripture, no? Nasa Bible nga kaya talaga ito? Yes. It is actually found in Psalms 91. A protection chapter. Come on now. Alam ni Satan yung protection chapter? Pambira. Talungin mo katabi nyo, hindi niya alam yon. Hindi niya alam yon. Amen? Psalms 91. So, tignan nyo, no? Sabi, ginagamit ni Satan yung parehong pero imagine mo yung audacity nitong si Satanas, ha? Nagko-quote siya ng Bible verse sa gumawa ng Bible mismo. Sa mismong salita. Sabi niya, kung talagang anak ka ng Diyos, try mo nga. Diba sabi ng Bible, sasaluhin ka ng mga anghel? Tignan niya natin, balik mo nga anak yung verse. So kung may photographic memory kayo, screenshot nyo na. Titignan natin, itong verse na to, dun sa actual verse kung saan siya kinote, kung parehong-pareho nga ba. Okay? Are you ready? O titignan, bigyan ko kayo 5 seconds. Ready? Now, let's go to Psalms 91, verse 11 to 12. For He will command His angels concerning you, to guard you in all your ways. Hold on. Balik na natin, Matthew chapter 4. He will command His angels concerning you. Tama? Tama pa, ha? Then, balik mo ngayon Psalms 91. He will command His angels concerning you, no. Highlight this part, to guard you in all your ways. Kinote ni Satan yung scripture, pero may tinanggal siya. He twisted it. He placed the verse out of context. Na sinasabi ni Satan, sige tumalong ka, di ba sabi naman ng Bible, sasaluhin ka. Sinabi naman ng Bible, sasaluhin talaga, pero may kondisyon, to guard you in all your ways. Meaning, hindi ka sasaluhin ng angel sa stupidity mo.
Hindi ka sasali ng angel dahil nag-stunt ka lang. Oh, talagang buhay ba ang Panginoon? Sige nga, tatalon nga ako sa building. Kasi sabi ng Bible, di ba? He will give His angels charge over me. Angels, come, catch me! Pak! Bakit ganon? Hindi, because conditional siya. It is actually, mga kapatid, God-directed paths. Hindi ito basta meron kang daredevil action. May mga stunt ka, automatic you can quote this verse. Pangako yan, hindi dare. Hindi ka dinidare na. Sige, subukan nyo. And yung ginagawa ni Satan, yung pangako, ginagawa niyang dare. At sinasabi niya, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka nga. And unfortunately, yan ang deception ng kaaway sa atin, ano? Gina-justify natin yung reckless life para magtunog religious. Because you can use the Bible verse to justify your pride, to justify your lifestyle of sin. Come on now. Hindi kayo tatagibang church kasi perfect nga po kayo. Ay, may sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw ang topic natin today. Amen? Ginagamit natin siya to justify our pride, to justify our recklessness. But it doesn't work that way. Halimbawa, may credit card ka. Shout out sa lahat ng mga credit card dyan. Oh, amen. Oh, okay. Nakaganong kagad. Credit card daw. Oh, swinipe mo kasi nagandang ka sa damit. Swinipe mo kasi nasarapan ka sa pagkain. Swinipe mo kasi may darating na sikat na singer dito para sa mga concert ticket. Swinipe mo doon sa PS5. Tapos sabi mo, may pambayad ka ba dyan? Ang sabi ng Bible, we walk by faith. And not by sight. Because I have faith, I don't need a budget. Because tomorrow, God will send a breakthrough. Hindi faith yan. Financial suicide yan, my friend. Quoting the verse to justify your recklessness, it doesn't work that way. Tama ba, mga kapatid? Tapos sabihin natin, ang sabi ng Bible, I am the head and not the tail. Yes, sabi ng Lord, you are the head. Pero hindi sinabi ng Lord, lose your head. Faith doesn't cancel wisdom. Hindi porket may pananampalataya, kailangan na natin maging mangmang. Magkasama ang pananampalataya at wisdom. And Jesus knows that. Kapag ako hindi nasalo dito, di nasira ang integrity ng salita ng Panginoon. Hindi naman yun ang sinasabi ng Bible eh. He is questioning the integrity of the Word of God. And kapag nangyari yun, even your own integrity will be affected as well. Amen po ba, mga kapatid? A leader, for example, leader ka, ayaw mo ng accountability, ayaw mo ng feedback, ayaw mong kinokorek ka, tapos pag nilapitan ka at kinorek ka, sasabihin mo, okay, hindi nyo ba sabi ng Bible, don't touch the Lord's anointed. Hindi ka po namin hinahawakan. Tinutulungan ka po namin. But we are using the Word of God to justify our reckless lives. No. Ano ang sagot ni Lord? Nag-quote si Satan, nasusulat. Pambihira si Satan, nagsasabi, nasusulat. Tignan nyo si Lord, sumagot din siya, verse 7. Sumagot din si Lord, nasusulat din. It is also written, do not put the Lord your God to the test. Why? Because Satan wants Jesus to compromise. And Satan wants you to compromise. Hindi niya na kailangang sirain ang ministry mo overnight. Ang kailangan niya lang mag-compromise ka 1 inch at a time. And once you compromise and you say, maliit na bagay lang naman, wala namang nakakakita, wala namang nakakapansin, inch by inch, nilalamon ng ating integrity. Kaya kung hindi ka mapabagsak ni Satan, gagawin ka na lang niyang peke. That your integrity is destroyed. Amen? Why? Is there something sinful nung sinabi ni Satan na turn these stones into bread? Hindi naman kasalanan yun kung gawin kong tinapay ang bread. Pero what Satan wants is what? Compromise. Pabilisin mo ang proseso. Hindi sasabihin ni Satan sa iyo, hindi mo na kailangang mag-suffer. Pwede namang gumanda ang buhay mo. Hindi mo na kailangan sundin ang kalooban ng Panginoon.
There is an easy way out. And it looks strategic. It sounds efficient. Amen? But it is twisting the integrity of the Word of God and will eventually affect your integrity as well. Alam niyo po, naniniwala ako, ang integrity is an unseen strength. Lakas yan na hindi nakikita ng tao. Yan ang ating spiritual immune system. Hindi takot si Satanas sa napakaraming titulo na meron tayo pagkatapos ng pangalan natin. Bishop, Reverend, Pastor. Hindi takot si Satan sa ganyan. Takot si Satan sa mga taong may integrity sa kanilang buhay Kristiyano. Bakit? Ano ang sabi ng Kawikaan chapter 10 verse 9? Ang namumuhay ng tapat ay pinagaharian ng kapayapaan. Ngunit ang likong landas ay malalantad balang araw. Sabi mo nga sa katabi mo, mamuhay ng tapat para magkaroon ng kapayapaan. Pag sinabi nating live a life of integrity, hindi ibig sabihin yan, hindi ka na nagkakasala. Hindi ibig sabihin, hindi ka na nagkakamali. You can live a life of integrity na nagkakamali pa rin. Living a life of integrity doesn't mean that you will be sinless. Pero kailangan sincere, honest, totoo. Hindi namumuhay ng double lives, kundi pinangahawakan yung integrity na meron tayo. Mapapagastos ka lang talaga kapag namuhay ka ng may integrity. It will cost you your friends, your followers, opportunities, mawawalan ka ng koneksyon, pwedeng yung promotion hindi mapunta sa'yo, malimit ang exposure mo, it will cost you something now, but you will benefit from it in the future. Nawalan ka ng connection, pero hindi nawala yung kapayapaan. Nawalan ka ng connection, nawalan ka ng opportunity, pero hindi nawala yung calling. Na-preserve mo ang iyong testimony. Amen ba mga kapatid? So I want to encourage you today. All of us might be under attack spiritually. And I've heard a lot of testimonies na talagang sinasabi na, Pastor, since we started this series, I feel like we've been under attack. Our family is under attack. The relationships in our lives are under attack. Our finances, our peace of mind is under attack. Because Satan, yes, aminin ko na, strategic din siya eh. Pero kung titignan mo ang ating Panginoon, strategic din ang kanyang response. And when we read the scripture in Matthew chapter 4 verse 1 to 11, this is more than just an example for us to look at. It's a strategy. Na kung tayo man ay atakin sa ating identity, alam natin mga kapatid na dapat ang identity natin is secure. Na ang identity natin is in Christ is secure. Na kung atakin man ang ating loyalty, alam natin na ang ating loyalty is firm. Na kung atakin man ang ating integrity, alam natin na ang ating integrity is intact. And when you have a firm loyalty, when your identity is secure, and when your integrity is intact, no one can take you out. So the main verse that we have for this series in Ephesians chapter 6 verse 12 rather. Sabi ni Apostle Paul, finally. Ano sabi ng Bible? Be strong in the Lord and in His mighty power. Everybody say, be strong. Alam nyo, I was looking at this text. Sabi ko, Lord, be strong. Are you saying na dahil kailangan namin maging malakas, gawin namin ang best namin? You know what? I found out that this phrase, be strong in the Greek, is actually in passive imperative. Na ang ibig sabihin, utos siya, utos hindi para gawin, kundi utos para tanggapin. See? So when God says, when Apostle Paul says, be strong, he's not saying do your best. When Apostle says, be strong, he is saying, receive the strength that God will give. After all, we know, kung sariling lakas lang natin, hindi natin kayang pagtagumpayan ang lahat ng atake ng kaaway. Amen? When our identity is in jeopardy, when our loyalty is at risk, when our integrity is ay nagka-crumble,
hindi natin kayang protektahan, hindi natin kayang maging malakas to stand firm, but when we receive the strength that God gives, kapag tinanggap natin yung lakas na galing sa Panginoon, yung mahina kayang sabihin, I am strong. Why? Because of the strength that God has given me. Allow yourself to be empowered by Him. Allow yourself na si Lord ang mag-empower sa iyo at magpalakas sa iyo for you to be able to stand firm in all the wiles of the enemy. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the methods of the enemy. Purihin natin ang ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon for what He has done. Come on, give Him some praise. Give Him the worship that He deserves and give Him praise. Hallelujah. Napagpala po ba kayo ng Panginoon? Everybody stand to your feet.